mga kasama. Kaya po kami nandito, kaya ako nandito, nag-file kami ng kaso against sa isang tao na ina-accuse kami, ina-accuse ako at ang mga kasama ko ng kung ano-ano, puro side lang yan, naririnig nyo. Ngayon, gusto ko na at least maging transparent lang na andito na ako, gusto ko lumabas lahat ng katotohanan. Tignan nyo na lang, isang tao na nagsasalita against sa aming mga dissenting tao. Lahat ng ina-accuse niya rito, mga matitino tao, walang kriminal dito. Kaya lahat ng ina-accuse niya, pag-aralan niyo rin muna lahat ng binibintang niya. Lahat naman, iniimbestigahan niyo, hindi naman ng ating kapulisan, sa ng DOJ. Kaya lang, ang side namin, hindi nila naririnig. So, kaya kami na dito na nga ngayon, at least, yun lang, tignan natin kung saan pupunta, sila na makakapagpaliwanag. Siguro, magkakaroon naman ng kaso, magkakaroon ng tanungan sa husgado. Ang husgado na siguro ang makakapag-desisyon dyan. Kaya lang, inaano ka, masyado na kaming kawawa, kaya kailangan na ako lumabas kasi kung ano naman sinasabi sa amin. Tingnan nyo lahat ang sinasabi niya, may politiko, may mga artista pa, kung ano-ano. Pero walang kriminal sa amin. Walang kriminal. So, yun lang masasabi ko lang. So, tungkol sa sinabi niya kahapon na nag-o-offer ako sa kanya ng 300 million na sinusuhulan ko siya. Gusto kong marinig nyo si Atty. Carol Cruz. Siya ang gumawa ng ano na yun. Siya magpaliwanag kung paano nangyari yan. Yung sinasabi nila na yung letter na yan, na decantation niya, tatawag niya po ano yan. So, yun lang, please lang pakiusap ko lang. Lahat ng taong sinasabi niya, ini-involve sa amin dito. Tingnan niyo pagkatao namin. Parang sinasabi niya sila, Engineer Celso Salazar. Engineer yan, hindi naman kriminal yan. Paano naman sasabihin na gano'n? Ako, i-involve nila ako, gaming lang ako. Saka sinasabi nga, lover boy daw ako. Hanggang doon lang ako, wala na yun. So anyway, andito si Atty. Carol Cruz. Importante, marinig nyo kung ano yung sinasabi niya kasi nung wali nga kahapon. May 4 na points na akong gusto i-share. Kasi yung sinasabi nga na 300 million na babayaran daw siya to recount kung ano man yung binigay niya, no? Yung na mga statements. Actually, yung 300 million po yan, totoo po yan na merong ganong amount na sinasabi niya. Kasi ako po, mismo, ang sinabihan ng certain common friend namin na si Mr. Alan Bantilles na tinatawag namin na Brown. In fact, parang coincidentally, kaya ako napunta sa dito picture, nagkita kami sa EDSA Shangri-La in June 12. Mga bandang hapon, mga 3 o'clock. Nakita ko siya on the other side. Siyempre kinamusta because kilala ko naman itong silang lahat. Pati si Jolie Patidungan, eto si Brown, na binabanggit ko. Tsaka sa lahat sila because I'm also handling the Pitmaster Foundation. Ako executive director, nakukonsulta ko sila, no? So, yung 300 million talaga, binanggit niya sa akin. At in fact, tinanong niya ako kung kumusta daw yung boss. Sabi ko, wala namang nasasabi. Sabi niya sa akin na galit na galit daw sa kanya, pinagmumura siya. Talagang pinagmumura, galit na. Sabi ko, ano naman, bakit? Kasi na-mention nga daw niya yung 300, bayaran na lang daw si Don para makaalis na sa paalis, makalayo, kung ano man yung statement niya sa magtago na, kasama ang pamilya. So, number 2, dahil sa, nagpaalam ako sa kanya kung pwede ko bang i-relay, sabi niya man, sabihin daw, para makonvince ko siya na magbigay na lang ng 300. Kung may discount man, bahala na silang mag-usap. Kung 30 million, bahala sila. Para wala silang dalawa na mag-uusap. Subject to their mutual terms. Number 2, dahil dyan, I was requested by Mr. Brown to draft the affidavit of recantation, which I did. And pinadala ko sa kanya on June 21, nagkita kami sa Soler. Tapos after that, we have a short conversation, of course, kasi kilala ko naman sila, hi, hello, etc., kung kumusta to. And then, bumalik siya tumawag na, I also consulted, of course, si Mr. Kasi he's my chairman sa Pitmaster Foundation, ang dami naman natulungan nito, no? Then, sabi niya, bahala ka, ikaw naman yung abogado, alam mo naman ang gagawin mo. Which I handed to Mr. Brown
on June 21. And then there was an amendment of the affidavit. Ni-request din nila na ayusin. Then I also had it the same day at about 9 o'clock. Nakita kami sa Petron, Katipunan, sa yung sa Mila Vista. Yun. Then number 3, during my course of conversation, that's number 3, nagtanong ako, after this 300 million, etc., after signing, ano ang gagawin? Sabi, may plano silang umalis kasama ang pamilya. Iba mahirap kasi kapapanganak lang ng asawa ni Dondon yung Julie Patidungan. Sabi naman, bumubuka na daw nga yung mata kaya pwede nang kunan ng passport. Besides, meron naman silang visa sa US and Schengen visa, which he assisted with. He assisted the family. And number 4, I said, why I came to the picture, kasi nga coincidentally, nagkita kami sa Shangri-La. And matters were relayed to me, discussed to me, and all other things. I designed all the plans, and I asked permission, and they told me to negotiate with him and relay the same. Yun na. Sa tingin ko, ano yung dahilan ni Julia ni Dondon at ikaw yung tinuturong master? Ano ba nangyari? Away ba kayo or what? Well, ang ano talaga nito, ang punot dulo talaga nito, pera. Lahat ng grupo namin tinatawagan nila eh. Pareho kagabi na lang, kagabi lang to, may tumawag sa isang kasama namin sa group namin. Mayroon kami si Group A, Group B. Tapos gano'n. Tinawagan daw siya kagabi, ni Brown na naman. Ang sabi sa akin, mga 11:10, tulog na ako, tinawagan ako. Yung isang partner namin. Sabi gano'n, tulungan daw si Dondon kasi tatakas na. Bigyan na lang daw ng pera. Yun ang sinabi niya kagabi. So, lahat tinatawagan. Si Gretchen, tinatawagan. Sinasama na si Gretchen. Humihingi nung time na umihingi ng pangkampanya yung asawa. Tapos tinawagan din ni Brown. Kinausap din ni Dondon. Tapos humihingi ng papanganak. Ang dami sinasabi. Nung binlock siya, kasama na naman sa pagulang na sinasabi niya. So, ang grupo namin, lahat tinatawagan na isa-isa, nag-extort eh. Akala yata niya, pagkatapos siya magsalita ng ano ng kalokohan, pwede na lang siyang biglang aalis pag nakuha niya ang pera eh. Yun ang problema eh. What is your message dun sa mga families ng missing Sabongeros na apparently galit na sa inyo kasi kayo yung tinuturong master? Ano ang message nyo sa kanila? Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbesti niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat yan. Pareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Ang hilig lang namin, sabog lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyonan na sarili namin yan talaga. Kaya, wala na ako. Kailangan ng ano eh. Ngayon, hindi ko na kailangan paliwanag. Hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumabas eh.